Alam mo, sa dami ng ingay ngayon, ang daming opinyon, parang minsan ang hirap ng malaman kung ano ba talaga yung totoo, di ba? Parang gusto natin ng shortcut minsan. Oo nga nakakalito na. Tapos, paano kung may isang konsepto pala galing pa sa nakaraan na pwedeng magbigay linaw sa isang pundasyon ng pananampalataya para sa, alam mo na, marami sa atin? Interesting yan. Ano yon? Ito nga ang sisiyasatin natin ngayon, isang ideya mula pa nung ika-5 siglo, panahon ng Reformasyon, Solos Christus. Solos Christus. Oo. Sa Tagalog, parang sa pamamagitan lamang ni Kristo. Galing to sa mga sermon, artikulo, mga tala na na-share mo sa amin para sa pag-uusap natin ngayon. Oo. Mga material na nagpapaliwanag niyan. Big deal noon. At may relevance pa ba to sa atin ngayon? Sige, simulan na natin ang pagsisid dito. Game! Unahin natin sa pinakasimple. Itong Solos Christus, di ba isa to sa 5 sikat na sola, Latin yung para sa lamang. Tama, yung 5 sola ng Reformasyon. Oo. At parang battle cry nila yun noon. Ang pinakapuso nito, bale, ang kaligtasan daw, nakakamit lamang sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Yun lang. Yun lang. Hindi kulang, hindi kailangang dagdagan. At mahalaga ring linawin, based sa mga source natin, na kapag sinabing ginawa ni Kristo, hindi lang to isang bagay. Okay. Ano pa yun? Sakop nito yung kanyang perfectong buhay, yung walang kasalanan, tapos lalo na yung kanyang kamatayan sa krus bilang kapalit natin. Ito yung substitutionary atonement. Paghahalili, kapalit. Nabanggit din kasi to sa mga binasa natin. Oo, yung historical context. May isang analysis doon na nagsasabing yung simbahan noon parang nag-shift yung tingin sa kanila mula sa pagiging samahan ng mga naligtas, Company of the Saved? pumunta sa parang kumpanya ng kaligtasan. Salvation Company. Parang ganun. Wow, parang negosyo. Bale, ang dating daw parang yung institution na mismo kasama yung mga pare, yung mga sakramento, sila na yung parang tagapamahagi, sila na yung gatekeeper ng biyaya. Medyo lumayo daw yung focus kay Kristo mismo, papunta sa institution para sa kaligtasan ng tao. Ganun yung pag-a-analyze nung sa source. Okay, so parang nagkaroon ng middleman. Imbis na si Kristo mismo ang direkta. Parang ganun nga yung argumento. Okay. Para mas maintindihan pa natin tong Solos Christus, may isang sermon dun sa mga source mo na hinati ito sa 3 haligi. Maganda tong structure. Oo, makakatulong yan para mas ma-digest natin. Yung unang haligi, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ito agad patok to sa usapan ngayon. Bakit? Kasi binabangga nito yung ideya ng relativism, di ba? O pluralism. Yung paniniwala na maraming daan papunta sa Diyos, o kaya yung uso na true for you but not for me. Oo. Yung kanya-kanyang katotohanan daw. Merong ngang isang source, si Terry Johnson, inilarawan niya tong ganito. Parang sinasabi mo lang, okay lang yan para sa'yo pero ang implikasyon, limitado lang dun yung katotohanan mo. So lumat to dun sa sinasabi ng mga reformador na, teka, may obyektibong katotohanan galing sa Diyos. At ang sentro nun, si Kristo. At hindi lang to basta opinion nila. Yung pinanggagalingan nito ayon sa mga sources, yung mismong mga sinabi ni Kristo tungkol sa sarili niya, sa mga ebanghelyo mismo. Halimbawa, Yung classic, John 14:6, Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pansinin mo yung ang. Definite article. oo nga, hindi isang daan. Eksakto. Hindi isang daan, kundi ang daan. Eksklusibo. Ganin din sa John 8:12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi lang isa sa mga ilaw. Malinaw. Malinaw yung pagka-exclusive. Tapos, pati yung mga alagad niya, ganun din ang turo. Naalala ko yung sinabi ni Pedro sa Gawa 4.12. Grabe yun Ano yun ulit? Sabi niya, walang kaligtasan sa kanilo paman, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sobrang tiyak. Wow. Diretso talaga. Oo. Tapos binanggit pa sa sources yung patotoo ni na Juan Bautista, Apostol Juan, si Apostol Pablo sa 1 Timoteo 1:15, yung sinasabi niyang pinakatiyak na katotohanan.
na dumating si Kristo Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Malinaw na malinaw, si Kristo ang bida, siya lang. Alam mo, may isang part dun sa isang source na nagustuhan ko. Yung description kay Kristo, tinawag na the incomparable Christ. Oo, maganda yon. Para ipakita kung gaano siya ka-unique. Binanggit noon, siya'y pinanganak na parang labag sa batas ng kalikasan. Namuhay sa hirap, walang yaman, walang formal na edukasyon, pero nagpagaling ng walang bayad. Hindi siya nagsulat ng libro, pero puno ang mga library ng libro tungkol sa kanya. Wala siyang itinayong college, pero yung mga followers niya higit pa sa pinagsamang students ng lahat ng schools. Grabe no. Wala siyang army, pero mas marami siyang volunteers kesa sa kahit sinong hari. At ito pa, halos 2,000 taon na, buhay pa rin siya sa puso ng milyon-milyon. At sinasamba pa rin. Talagang walang kapantay. Wala ngang may tatapat. Powerful na description yon. Okay, so yun yung unang haligi. Malinaw? Siya lang ang tagapagligtas. Punta tayo sa pangalawa. Dito medyo theological na pero importante. Ang kanyang sakripisyo lamang para sa kasalanan. Ito yung core ng atonement. May isang punto doon sa binasa nating na tumatak sa akin, yung kabigatan daw ng kasalanan. Hindi lang daw simpleng error. Paglabag daw to sa walang hanggang kabanalan ng Diyos. Oo, infinite offense daw laban sa infinite God. Kaya dahil doon, kailangan din ng katumbas na walang hanggang kabayaran. Ito na yung mga theological na terms, no? Atonement, propitiation. Subukan nating himayin to sa simpleng paraan. Sige, yung pinaka-basic na ideya dito na laging lumalabas sa sources ay yung substitution, paghahalili. Kapalit. Oo, si Kristo ang tumayo sa pwesto natin. Siya yung tumanggap ng parusang dapat sa atin. Sabi nga sa Mark 10:45, binigay niya ang buhay niya bilang pantubos para sa marami. Namatay siya para sa atin, kapalit natin. Okay, malinaw yon. Substitution. At dahil dun sa paghahalili na yon, may mga resulta. Isa na yung expiation, parang pagpawi o paglilinis. Paglilinis ng kasalanan. Oo. Dahil sa ginawa niya, nalinis, naalis yung record natin ng kasalanan, parang binura. Gaya nung sinabi ni Juan Bautista, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 1:129. Okay, expiation. Ano pa? Meron ding redemption, pagtubos. Parang sa sanglaan. Tinubos. Parang ganon, pero sa kasalanan. Pinalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At yung presyo, yung ransom, hindi ginto o pilak, kundi yung dugo niya mismo. Mahalaga. 1 Pedro 1:18-19. Grabe. Redemption. Tapos, eto yung medyo complex minsan pero crucial. Propitiation, pagpapalubag loob. Pagpapalubag loob kanino? Sa Diyos. Oo. Yung ideya na yung sakripisyo ni Kristo, na-satisfy nito o nabigyan kasiyahan yung makatarungan puot ng Diyos laban sa kasalanan. Pero ang ganda ng point dun sa isang source, hindi tayo yung nanuyo sa Diyos, ang Diyos mismo dahil sa pag-ibig niya ang nagbigay ng paraan, 1:14, para yung galit niya sa kasalanan mapawi, pero manatili siyang makatarungan. So, siya yung nagbigay ng solusyon sa problema na siya rin ang na-offend. Eksakto! Love and justice meeting at the cross, ika nga. Wow. Okay. Substitution, expiation, redemption, propitiation. At ang pinaka-highlight dito, sabi mo nga, ay yung pagiging tapos na, final. At sapat, sufficient. Oo. Hindi na kailangang ulitin, hindi na kailangan dagdagan. Naalala ko tuloy yung huling salita niya sa krus, yung naganap na, Juan 19:30. Yun na yun, tetelestai, paid in full. Parang sinabi niyang, okay, mission accomplished, bayad na. At kinumpirma pa to, sabi sa sources sa aklat ng Hebreo, di ba, na naghandog siya ng sarili, minsanan para sa lahat ng panahon. Hebreo 7:27. Tama. At sa Hebreo 10:12, naghandog ng isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman, isa lang, hindi na uulitin. Dito ngayon papasok yung contrast sa ibang views na nabanggit sa sources. Oo.
Kasi yung mga reformador daw, tumutol sila sa mga ideya na parang nagpapahiwatig na hindi pa tapos o hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Tulad nung paulit-ulit na sakripisyo na tingin nila ay nangyayari sa misa noon. Yung interpretation nila sa misa. O kaya yung konsepto ng Treasury of Merits, parang bangko ng kabanalan ng mga santo na pwede mo withdrawhan. O yung purgatorio, na parang may kulang pa sa paglilinis. Okay. So para sa mga reformador, pag sinabi mong may mga ganan pa, parang sinasabi mo, Parang dinududahan mo yung kasapatan at pagiging pinal nung ginawa ni Kristo sa krus. Dito yung distinction na binanggit ni Luther. Theology of the cross, focus lang sa ginawa ni Kristo, versus theology of glory, na parang may tendency magdagdag ng human effort, institutional power, o panlabas na kaluwalhatian. malinaw yung contrast? Okay, so taning tagapagligtas, taning sakripisyo na sapat at tapos na. Pero paano yung connection natin ngayon sa Diyos? Ito yung ikatlong haligi. Siya lamang ang tagapamagitan. Mediator. Based ulit sa mga binigay mong sources, dito may dalawang magkaibang approach na naman na pinapakita. Oo, dito may malinaw na pagkakaiba ng pananaw na tinalakay. Isang pananaw na sinasabi ng sources na galing sa ilang dokumento ng simbahang Katoliko at mga pahayag ng mga papa ay parang nagbibigay ng role kay Maria bilang tagapamagitan din, mediator of grace daw. May mga CP pa nga doon. Oo, may mga CP pa na nagsasabi halos lahat daw ng biyaya dumadaan sa kanya. Linawin lang natin ulit ha, ito ay ayon sa pagkakapresent ng mga sources na pinag-aaralan natin, hindi to judgment natin. Tama, reporting lang tayo based on the sources provided. Ngayon, sa kabilang banda, may isang source na nagpresent ng mga argument na sinasabi nitong galing sa Biblia para questionin yung idea na tagapamagitan din si Maria. Ano yung mga arguments nila? Una, binanggit na si Maria sa Magnificat, Lucas 1:47, sinabi niya, "Nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas." So siya man daw kailangan ng tagapagligtas. Okay. Pangalawa, yung kasal sa Cana daw, Juan 2:11, ang layunin nun ay para sa kaluwalhatian ni Jesus, hindi para i-highlight si Maria bilang mediator. Pangatlo, yung habili ni Jesus kay Juan na alagaan si Maria, Juan 19:25-27, practical care daw yon, hindi symbolic na siya na ang ina ng simbahan. Okay. Mga interpretation ng passages. Tapos, dinagdag pa nung source na to sa Aklat ng Gawa sa mga importanteng moments tulad nung pumipili ng kapalit ni Judas, Gawa 1, or nung Pentecost, Gawa 2, diretso daw sila sa Panginoon na nalangin o si Kristo mismo ang nagbuhos ng Espiritu. Hindi dumaan kay Maria. Walang mention na dinaan kay Maria. Wala raw. At yung preaching ng mga apostles like Pablo sa 1 Corintos 2:2, focus lang kay Kristo at sa krus niya. So ano yung verse na pinanghahawakan nila para sabihing si Kristo lang? Yung pinaka-central na talata na idiniin ng source ay 1 Timoteo 2:5-6. Napakalinaw daw nito. Sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Yung salitang isa. One mediator. Isa lang daw. Para sa perspective na ito, wala nang lugar para sa iba pa. Okay. So, kung siya lang ang tagapagigitan, ano ang ibig sabihin nun para sa atin ngayon? Hindi lang siya tulay na dinaanan natin once, may ongoing role pa ba siya? Meron. At maganda yung pagka-present nito sa sources. Hindi lang siya yung nagbukas ng pinto, nandyan pa rin siya. Sabi sa 1 John 2:1-2, siya ang ating tagapagtanggol or advocate. Parang abogado. Oo, parang abogado natin sa harap ng Ama kapag nagkamali tayo. Tapos sa Hebreo 7:25 at Roma 8:34, siya rin ang ating tagapamagitan or intercessor. Patuloy siyang namamagitan para sa atin. So nanalangin siya para sa atin. Oo, parang tinitiyak niya na yung kaligtasang tinapos niya sa krus talagang maging effective at ma-apply sa buhay natin. Yung justification natin, secured dahil sa Kanya. Okay. Grabe, kung pagsasamahin natin yung tatlong haligi, taning tagapagligtas, taning sakripisyo, taning tagapamamagitan, parang lumalabas talaga na siya lang, siya ang sentro ng lahat.
Yun nga, all roads lead to Christ, kumbaga, sa usaping ito ng kaligtasan. At yan mismo yung title ng isang source natin, di ba? Isang tract ni J.C. Ryle, Si Kristo ang Lahat, Christ is All. Oo, si Bishop Ryle, napaka-direct niyan. Ang dating sa akin nung sinabi niyang Christ is All, parang hindi lang ito basta slogan. Parang sinasabi niya na kapag si Kristo nga ang sentro mo, may 4 na aspeto ng buhay Kristiyano ang naaapektuhan. Detalyehin natin yun, based kay Ryle. Una, sabi niya, siya ang lahat sa justification, sa pagpapawalang sala. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung katuwiran lang ni Kristo, yung perfect record niya na binibigay sa atin through faith, yun lang ang basehan kung bakit tayo pwedeng humarap sa Diyos. Hindi yung sarili nating effort o kabutihan. Siya lang. Okay, justification. Pangalawa, Pangalawa, siya ang lahat sa sanctification, pagpapabanal. paano naman yon? Para daw lumago tayo sa kabanalan, kailangan nakakabit tayo sa Kanya. Parang sanga sa puno ng ubas. Siya yung source ng buhay, ng lakas, para magbago. Hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin siya. Makes sense. Pangatlo, Pangatlo, siya ang lahat sa comfort, sa kaaliwan. sa mga problema. Oo, sa mga pagsubok, sa kalungkutan, siya lang daw yung kaibigan na hindi nang iiwan. At dahil naging tao siya, alam niya na intindihan niya yung pinagdadaanan natin. Siya yung ultimate source ng comfort. At yung pangapat, Pang-apat, siya ang lahat sa hope, sa pag-asa. para sa future. Oo, yung tunay na pag-asa natin, hindi nakasalalay sa mga bagay dito sa mundo o sa mga pangyayari. Nakasalalay daw ito sa pangako ng kanyang pagbabalik. Siya ang ating blessed hope. So kita mo, sa lahat ng aspeto ng spiritual life, siya ang sagot. Justification, sanctification, comfort, hope, siya ang lahat, grabe. At para ipakita pa yung richness nito, may isa pang source na ang ganda ng ginawa, parang alphabet of blessings. Yung listahan, oo. Listahan ng manapagpapala na nasa atin daw dahil lang kay Kristo. Ang dami. Binanggit lang doon yung ilan. A. Adopted tayo, mga anak niya. B. Belonging sa Kanya. C. Co-heirs kasama sa mana. F. Forgiven. J. Justified. K. Kept, iniingatan niya tayo. L. Loved. M. Made alive. N. New creation. R. Reconciled. V. Victorious. Tapos sabi pa, zillion pang iba. Zelion talaga. Ang punto lang nun, sobrang dami ng biyaya na nakapaloob kay Kristo lamang. Hindi mo na kailangang humanap sa iba. Nasa Kanya na lahat. Napakayaman nga. Ang linaw ng konsepto. Pero balik tayo sa tanong kanina. Bakit ito mahalaga para sa'yo? Sa iyo na nakikinig ngayon. May mga babala kasi si Ryle dun sa sinulat niya na parang ang relevant pa rin today. Ano yung mga warnings niyan? Una, yung panganib ng relihiyong walang Kristo. Pwede raw kasi tayong maging very religious, simba, dasal, activities, good works. Pero kung wala yung personal na faith at relationship kay Kristo mismo, parang walang laman. Forma lang, shell lang. Religion versus relationship. Classic yan. Pangalawa, at ito yung direktang tama sa Solus Christus, binalaan niya tayo laban sa pagdaragdag ng kahit ano kay Kristo para sa kaligtasan. Christ plus something else. Oo, Kristo plus simbahan, Kristo plus sakramento, Kristo plus Maria o mga santo, Kristo plus sariling gawa o kabutihan. Sabi ni Ryle, the moment na magdagdag ka, kahit ano pa yan, hindi na si Kristo ang lahat at iba na yung ibanggalyo mo. Hindi na yun yung pure gospel. Dito ngayon, kumukonekta yung sinabi ni D. Blair Smith sa isa pang source tungkol sa mga modernong paraan ng pagdagdag na yan. Na baka hindi na natin napapansin. Oo. Baka hindi na nga raw tayo nagdadagdag ng mga santo o sakramento in the exact same way as before, pero baka ang ipinapalit natin sa Solus Christo ay sola eksperyensya. Karanasan lamang. Oo, yung personal experience na lang ang nagiging sukatan ng katotohanan o ng connection natin sa Diyos. Nagiging pabrika ng idolo daw ang
puso natin, sabi ni Calvin na sinipi ni Smith. Gumagawa tayo ng sarili nating version ng Kristo na mas bagay sa gusto natin, mas komportable. Wow. Pwedeng mangyari yun, no? Kahit hindi mo intention. Pwede. Isa pang anyo nito, sabi pa ni Smith, yung banayad na pag-shift ng focus. Subtle lang, imbes na si Kristo at yung krus niya ang laging sentro, yung theology of the cross, ang nagiging highlight, yung ganda ng building ng church, yung galing ng mga programs, yung husay ng worship team. Yung mga glory aspects. Oo. Yung theology of glory o kaya yung paghahanga sa mga worldly wisdom na pinapasok sa faith, pwedeng mas ma-impress na tayo sa production value ng service kesa sa message mismo ng krus. Delikado yun. Nabanggit pa ni Smith yung kwento ni Luther. Nung natakot siya sa kidlat, di ba napasigaw siya kay Saint Anne? Para kay Smith, example daw yon na kapag hindi si Kristo yung malinaw at direktang nakikitang sapat na tagapamagitan, natural tayong human tendency na maghanap ng iba, kahit sino o ano. Kasi parang may kulang, no? Kung hindi siya yung sufficient. Kaya naman, ang practical na hamon ni Ryle, simple lang pero ang hirap gawin. Dumulog ka direkta kay Kristo. Walang ibang dadaanan. Oo, magtiwala ka ng lubos sa Kanya lamang, hindi Kanya plus, at subukang mamuhay na parang totoo nga na siya ang lahat. Sa paghingi mo ng tawad, siya lang. Sa paghahanap mo sa tukso, sa Kanya ka humugot ng lakas. Sa paghahanap mo ng kaaliwan, siya ang puntahan mo. Sa pag-asa mo sa future, sa Kanya ka tumingin. Buong buhay, nakasentro sa Kanya. So pagkatapos ng lahat ng napag-usapan natin, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Kung ibuod natin, itong Solos Christus parang isang malakas na paalala tumula sa history at teologiya na ang kaligtasan natin 100% nakasalalay lang kay Kristo. Walang iba. Siya ang tanging tagapagligtas na kailangan. Yung sakripisyo niya, sapat na, tapos na. At siya ang tanging tagapamagitan na nagbibigay sa atin ng akses sa Ama. Tas para lumago, para umasa, ay nasa kay Kristo lamang. Gaya ng sinasabi ng mga sources na pinag-usapan natin. Ano kayang mga karagdagan sa buhay mo? Mga bagay na pinapahalagahan mo na baka hindi mo namamalayan ay unti-unti nang nakikipagkompetensya kay Kristo para sa unang pwesto sa puso mo. Kahit pa mabubuting bagay? Oo, kahit pa mabubuting bagay yan, gawain sa simbahan, pagiging mabuting tao, kahit pa mga spiritual experiences na baka nagiging pundasyon na, imbes na si Kristo lamang. Sapat na ba siya para sa'yo o kailangan mo pa ng Kristo plus something else? Isang tanong na sulit pagnilayan.